Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, please welcome po sa channel po natin. Today is Scorpio po, tawas number 8 and today is January 10, 2026, no? And para po sa inyo ang card na to, so be reminded lang po na hindi po lahat ng Scorpio po may sakit, no? And ito po yung general card reading, pwede po tingnan ninyo, pwede po ninyong, kumbaga sa akin, panood din po kayo sa mga unang upload ko. At meron kayong idea kung na paano kayo, no? Please don't just stop, no? And maghanap po kayo ng paraan kung bakit at na paano po talaga kayo, no? And dito naman po sa atin sa dasal po natin kasi nga po tawas po to, binago ko po ang ating dasal, galing po ito sa tinatawag po nating turbatos or atardar or kabaliktaran po ng atarda. Pero parehas lang din po na may 7 angheles. Pero dito kasi mas nakikita ko po na mas malakas po dito yung tinatawag po nating sumbalik. Kung alam po ninyo yung sumbalik, sa Bisaya po yung sumbalik yun. Yung baga, kung may nararamdaman man po kayo, isusumbalik ninyo kung sino man pong may gawa nun, no? And kung sakasakaling sa tayo din lang po, kung tayo din lang ang may gawa nun, tayo lang din po ang there's no harm done. Kasi po, matutunaw lang po yun. Ang gusto ko lang pong isipin sa inyo guys, sa inyo Scorpio, na masama po ang nararamdaman ninyo. Kasi nga po, tanungin po niyo ang sarili ko na paano po talaga kayo. And sa pamagitan ng dasal na to, is bibigyan po kayo ng kaliwanagan sa isip, no? So, sabayan po ninyo ako guys, no? Sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, please bear with me. And sambahin po natin ang ating Ama. Amang makapangyarihang sa lahat, maraming salamat po sa biyayang binigay nyo, mahal na Ina, Yahweh, at sa lahat po ng mga nakaantabay po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Gabayan po ninyo ang Scorpio, bigyan mo po sila ng kaliwanagan po sa isip. And sana po is like, ibigay po nila ang kanilang sarili sa kanilang Diyos Ama. And ang kanilang buong pagkatao po, na kung sakasakali po man anak mo rin sila, sana po bigyan mo sila ng pagkakataon. Bibat sakpo sagasak salvame, Cruspata Santi Benedicti, Mata Mita Mika Maka Makmamita Maim Pumaim, Hesus Cristo Domini Dominium, Nostrum Igusum Salvame, Torbatos Atardar, ang mga ng mga nakakasama sa aking isipan, puso, kaluluwa ay matunaw lamang. O Diyos ko, tabangi ako, Diyos sa kaitasan sa langit, Tewis Pilta, Biblia Igusum, Hero Batalia, Salvami. And yeah, so andito po tayo ngayon. So ngayon guys, no, ang gagawin po natin is like, hold on. Nagre-record po ako, mamaya tawag ako. Okay, sorry po. So dito, ito po tinatawag natin na the healing card. Hindi ko na po pinatay para hindi na po ako magbabago, no? So, ito po yun po yung medium ko. Gusto kong ipaalam sa inyo, may medium po ako, guys, no? Na siyang pinapasukan po ng lahat ng aking mga alaga, no? And lahat po ng mga tao, kung may gusto akong ipakita, kasabay ko po siya sa ritual, no? Hindi po siya mawawala sa akin. Okay, Scorpio, nasaan na po kayo? So, ito po yung healing card po natin. Ang gagawin po natin dito is tingnan po natin yung kung ano po yung pinaka-problema po nila sa ngayon. And then, after that, tingnan natin yung nakaraan nila and then probably in the future. Okay? Okay, Scorpio. Okay, Scorpio, no? Ang ganda po ng card ng Scorpio ngayon. Well, ang pinakaano ng Scorpio ngayon, masasabi kong maganda pa rin, no? And maganda po kasi ang overall po ng ng Scorpio sa ngayon, no? Ang pinaka-sentro niya, okay, ito po siya is 369. Kung aalisin ko pa dito is yung 4, ito po yung tinatawag po natin na 4 na elemento. And kung alisin ko pa po yung 4, maiiwan po dito yung pinaka-espiritu niya, yung pinaka-gitna, yung pinakalaman po ng ating pag-uusapan po sa ngayon. Ngayon guys, no, dito makikita po ninyo ang tinatawag po nating the 4 of sword, no, na kung saan po tinatawag na rest, or sabihin po natin na may tama siya dito sa mga balikat po niya.
niya, mga frozen shoulder, parang hindi po niya maigagalaw, no? Bakit kaya, no? So, ito po yung mga pakpak natin kung tayo po'y ibon, no? So, sa likod po nito, parang napakahirap itaas, no? Tapos, ganyan, then magpalit masakit. And then, itong mga kasukasuan natin masasakit. Bakit po kaya? Ito po guys, no, sasabihin ko na po sa inyo na pwedeng sabihin natin na mataas po ang uric acid nyo. Ang uric acid, mataas po. So, meron po kayong iniisip. Pero maganda naman po kasi ito lang po talagang pinaka-problema nyo. Well, sa akin, ito yung tinatawag po natin. Kung sa ano pa ba? Kung sa tuhod yan, tinatawag po niya na arthritis. No? And sa tuhod, dito sa tuhod, namamaga po ang tuhod natin. Pero sa experience ko po talaga, yung balikat po natin, itong balikat natin, lalo na yung dito na part actually, minsan po kasi nilalagyan nila yan. Nilalagyan nila ng mga buto. Hindi kayo maniniwala, no? Nilalagyan nila ng mga buto. Buto usually ng manok. Alam mo yung manok. Kung minsan po dito, alam mo yung malaking sa manok, no? 'Di ba uso sa atin yung parang niriritualan ka ng manok. Pag niritwalan ka ng manok, yung buong manok niya, yung mga buto niya. Tapos kukuha yan ng pinaka manok po talaga na tunay, tapos yung dugo niya, yung ano niya. And depende po yun sa intention po niya. So dito po kasi sa akin, si Aquarius po, ito po ang ano niya. Kaya po pwede rin magre-represent ito ng mga tao, no? Nakita ninyong malaking paro-paro diyan. No. Actually, it's a good thing pero paro-paro. Pero sabihin po natin na, pwedeng sabihin ko na magpahinga ka lang. Magpahinga ka lang po, and pwedeng sabihin ko na mga kapitbahay mo, no, yung nakaraan mo, Scorpio, yung mga kapitbahay mo, para bang nagugutom sila. Bakit kaya ganun, ano? Kung nagugutom sila, pakialam ko. Pero actually, alam mo niyo kung bakit? Kasi ang lahat po kasi ng bagay is we are all interconnected. No, ngayon naintindihan ko na kasi lahat, no. Ang sabi ko kako na kapitbahay mo, wala silang pera, no, na parang nagtitiis sila, no. And then ang tanungin mo kasi bakit kaya sila walang pera, no? And ang feeling nila, kasi ang lahat po natin is like water, impression. I-impress po nila yun sa'yo. So, imbes na hindi lang ikaw yung hindi lang ikaw yung nagugutom. No, hindi lang sila yung nagugutom, ikaw na din, nagugutom ka na din. Kaya itong uric acid mo, nagtataas-taas po sila lahat. Kasi nga po, kapag ka nagdi-delay ka, kapag ka nagugutom ka tapos hindi ka kumakain, actually, ang lalabas sa iyo is tataas po yung uric acid mo, diba? No, okay, enough for that. No, let's begin this one kasi lalo pa akong mawawala. Ngayon guys, no, ang gagawin po natin dito, si Scorpio po, maganda po yung mind niya. Six of Vows, no. Ang Six of Vows po about triumphant pa. Parang kumbaga sa akin nanalo siya, no. Like kasi ang 5 kasi ang 6 is after 5. Ang 5 is about chaos. So ang chaos po is like parang gulo, parang ganun. Parang nalampasan na po niya 'yon. And umuwi po siya na parang galing po siya sa giyera, na umuwi po siya na panalo po siya. Ito po yung nasa isip po ng isang Scorpio sa ngayon. And now, dito naman sa kanyang, ito yung isip niya, ito yung conscious niya, ito yung subconscious niya. Yung subconscious niya, hindi niya alam. Ito po kasi is like parang, ang subconscious niya ngayon is like maganda. No, maganda po ang iniisip ngayon ng Scorpio. No, and ang conscious nila is like, kung titingnan natin dito pataas, straight, no, makikita ko dito talaga na si subconscious niya maganda, no, natulong po sa kanya, kasi ang iniisip po kasi sa kanya is pera, no, maraming pera, marami siyang ginagawa about sa money, meron siyang tinatrabaho, and then may nakatulong din po sa kanya na isang hari po ng duwende. Na itim po siya, pero actually hari po siya ng duwende na tumutulong sa kanya, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Maganda, di ba? Ang ganda po ng card niya. And then, dito naman po, kung pag-isahin po natin ito lahat, no, pwedeng sabihin po natin na itong apat na to, while Six of Paws, parang merong negosyo ngayon si Scorpio na gusto talaga po niya na magiging okay, lulutang po sila sa ano na, kumbaga sa akin,
ups and down po, no, nakalutang po ang negosyo niya. Ito ang iniisip nila. Alam mo ba kung bakit? Kasi nga po, ang iniisip po kasi niya nung mga nakaraan niya is like wala po siyang pera, no. Nagsisikap siya talaga, no, out of nothing. Wala po talaga siya kasi noon eh. Kaya po iniisip niya ngayon, dapat po magkaroon ako ng ganito, ng ganyan. Although sabihin natin may delay siya, pero may mga tao po kasi na, alam mo ba na usually napapansin ba ninyo na kapag ka may gusto po kayo, parang lalong naghihirap ang ano natin, ang buhay po natin? Dahil po yung sa tinatawag po na ano, alam mo ba yung gravity po na kung saan gusto mong umangat. And then marami sa iyo na hihila sa iyo pababa. And taken na po yan. And kapag hindi mo talaga alam kung bakit mo ginusto ang isang bagay, madali po yun mawawala sa'yo. Kasi nga, wala ka pong roots. Ito po yung sinabi ko sa inyo, yung pinakamahalaga kung bakit gusto kong magkaroon po kayo ng roots. Kasi kung meron po kayong roots, hindi kayo basta-basta matutumba pagdating po ng unos. Alright? Dito naman po, sabihin po natin in the future po si Scorpio is like, okay siya, no? Ang lahat po siya may delay, pero out of 4, kasi ito lang po ang tinatawag kong negative. Ito naman lahat po siya is positive. So magiging positive po 'yan lahat, no? And dito naman, kahit dito positive din to, the wonder, the nine of arrows, no? Parang sabihin ko sa iyo na, although sabihin natin na may mga delay ka, pwedeng sabihin natin na may ginastuhan ka po na party, meron ka pong binilhan po ng ganito, ng ganyan. Kaya po, parang naudlot po yung tinatawag po natin na, na kasiyahan, naudlot po na kayamanan. Pero actually, it's not only na kayamanan na may pera ka, kundi about everything. Masaya ka in everything. Hindi lang po yung, pwede ko naman sabihin sa iyo na marami kang pera pero hindi ka masaya. No, marami kang katulong pero actually parang feeling mo nag-iisa ka lang. So ang dito naman si Scorpio is like parang masaya siya. Alam ko na alam niya na mahirap siya. Alam ko na meron siyang pinagdaanan po na kahirapan pero hindi po niya masyado itong pinapasok sa dibdib. Kumbaga guys, no, alam niyo hindi kasi natin pwedeng patayin po yung kung anong hindi maganda sa atin. Kasi it's normal sa tao. You know, no, na kapag sabihin natin na gusto mong sumakay ng bus, pumunta ka ng terminal. So nakita mo yung bus doon paalis na. Hinabol mo yun pero hindi mo inabutan. So actually, that's sa scenario po natin, pwede nating itong bus na to is kasiyahan po ito natin na makakaalis na tayo agad-agad. Pero kung madismayado ka, hindi mo na iniisip na doon ka na lang mahitay may darating pa rin. So, ang sa atin baga, so the same way sa simbahan, sa school, hindi naman ibig sabihin natin masama sila lahat. No. No. Is only says din na kailangan mong magkaroon po ng ganito. Sabi ko nga sa'yo, kailangan mo kasing matuto. Pero hindi yan ang dahilan na tama na. No, kumbaga natapos ka ng pag-eskwela mo pero hindi ka na natutong magbilang. That's not what it means. It means to say, pundasyon mo lamang 'yan para matuto ka sa buhay mo pagdating ng araw. Pero mostly sa school natin, hindi 'yan tinuturo, no? And sa pagsimba naman natin linggo-linggo, laging sinasabi na magiging masaya ka kung ano ka, 'di ba? 'Di ba? No, ang lagi sinasabi nila sa atin hindi ka dapat po na magagalit kung ikaw po ay isang mahirap kasi ang mahirap dito sa mundo natin, mayaman doon sa langit. Wala namang langit eh. Kahit buhay ka, magkaroon ka rin po ng langit. That's not, hindi ko na anuhin yun para dire-diretso tayo. Anyway, ito po yung nakikita ko sa Scorpio sa ngayon. Tingnan natin yung nakaraan po nila, ha. May nakikita po ako dito na mga mahal sa buhay ni Scorpio. Meron siyang mga mahal sa buhay na kung minsan nagugutom din. So may tama din po actually siya sa tiyan. Matama din siya sa tiyan. Kung minsan meron din pong tinatawag natin. Bakit hindi ka nawawala itong mga witches natin? No? And to tell you the truth, ang bruha, hindi yan nawawala sa mundo natin. Lagi po yan silang nandyan. And then, dapat lang po talaga aware tayo. Ang masasabi ko lang po sa inyo is,
Puwedeng sabihin po natin ito na ibang entity, puwedeng sa iyo din po, 'no? And kapagka tinatawag ko po na dito 'pag nagustuhan mo 'to, itong nakaraan mo, ang hirap ng buhay mo nung nakaraan mo. Alam mo ba kung bakit? Kasi parang parang binigyan ka po ng responsibility na makita mo ang lahat. Alam mo ba yung parang panahon nun binigyan ka po ng corona, then akala mo ang corona is maganda, 'no? Ang corona kasi is a symbol of kingship. And ang king po talaga is like 'pag meron kang corona diyan, you're good, you're crowned, paghirapan ka ng lahat. Pero may mga tao po na hindi mo lahat napapasaya, 'no? Ay imposible 'yan. Hindi sila tumutumang o hindi sila nag-aano sa'yo in person, pero actually sa mind po nila, they don't like you. The simple as that. And dito kasi sa pinakaano po ni ano, ni Scorpio is like meron pong gano'n po sa kanya mula po nung maliit pa siya, parang inatang po sa kanya. Sino ang nag-atang nun? Somewhere po na kamag-anak po niya na patay na, 'no, na kumbaga sa'kin kung patay na ako, okay fine. So, kung patay na ako, eh, sa kanya na lang ako kasi nga po nagagawa din niya yung nagagawa ko. That's what I mean, ha. And then dito naman kasi puwedeng sabihin po natin na itong entity na 'to manggagamot din po ito nung panahon na 'to, and tinitira ka po niya sa likuran, sa likuran. Tinitira ka po niya sa likuran, ito po ang nakapagbigay sa'yo, parang inatang niya lahat ng responsibilidad niya against po siya sa pamilya mo. So kumbaga, sa batang edad mo pa lamang or kung sino ka man ngayon, matanda ka na, parang lumaki ka po na may responsibilidad ka sa pamilya mo. Pero hindi mo alam 'yun, 'no? Nafi-feel mo lang po na dapat ganito nga, ganyan, dapat akong magtatrabaho kasi may ganito, ganyan. So yung anak ko nag-asawa na, so yung pamilya na sagop ko pa, pati mga apo niya sagop ko pa, 'no? And then dito naman, kumbaga sa akin, that's what's really happened. Pero hindi niyo nakikita 'yun namin. And then dito naman po, itong manggagamot po na 'to, tumitira sa'yo pero actually sa ngayon po kaya ka nagkakaroon ng ganito kasi lumalaban ka. Kasi tinanggap mo yung obligasyon mo pero lumalaban ka sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka lumalaban sa kanya? Kasi eto may pansariling interest din, na kung ano man ang meron ka gusto niya kunin, pero lumalaban ka na dun sa kanya. Okay, eto yung nakikita ko. Then now for now 'no, ngayon sino itong manggagamot na 'to, actually ka-ano mo lang, kakilala mo lang, sabihin ko sa iyo kapamilya mo lang, ha, kapamilya mo lang ito, Scorpio. And tinitira ka po niya sa likuran ng hindi mo alam. Binibigay sa iyo ang lahat po ng responsibilidad sa isang pamilya na supposed to be hindi mo dapat gampanan o hindi mo dapat na mapapasa iyo kung aware ka po na mula pa nung bata ka pa, ganito na po siya. Then meron din po dito akong nakikita na ikaw din mismo po, kinuha mo yung responsibilidad mo na dapat yung mga pamilya mo, pagsilbihan ka din. No, pagsilbihan ka din ng mga pamilya. Worst thing, wala akong sabihin sa iyo na siya is bad, then you are good. No, you are also bad. But I mean to say na kahit bad ka man po, you are the only one who is alive. Nasa sa iyo yun kung tatanggapin mo siya o hindi. So masasabi ko sa sabi ko nga sa iyo is neither bad, neither good. Kaya lang po yung sinasabi nila sa iyo, yun din kasi ang alam nila. No, alam mo yung magulang natin, halimbawa, yung tatay mo, yung nanay mo, pinagsasakitan ka kasi ganito, kasi ganyan. Wala naman nagtuturo sa kanila na iba eh. Kasi yung tinuro nila sa iyo, tinuro din sa kanila. Nasa sa iyo yun. Nasa sa iyo yun as a person, no? As a buhay pa. Kung tatanggapin mo yung mga binibigay nila, ma'am, hindi ko kasi kaya, ma'am, kasi ganito, ganyan. No. Hindi rin kasi maaalis sa iyo po yung ngayong pag-aalinlangan because all your life ganyan ka na po. Yun ang turo sa iyo eh. Pagdating po ng 50, halimbawa ngayon 1973 ka, 1972, 1970, tapos bigla na lang ako magsabi kasi minako mo lahat eh. Oh, tapos masasabi nga niya sa akin, paano ko mang gawin 'yun, matanda na po ako. O wala na, ubos na yung resources ko. Opo, kasi tumatanda po tayo, maubos yung resources natin. Ano ang gagawin mo? No. As long as nabuhay ka pa po, marami ka pong magagawa. Kasi kung hindi mo siya nagagawa sa physical, magagawa mo siya sa astral. Alam niyo ba kung bakit?
Kasi lahat po ng mga masasama, kaya mo silang labanan sa astral. Hindi mo kailangang puntahan po si Satampulano para sampalin po siya sa mga ginagawa niya. Because actually, this accounting by court dito sa mundo natin. Dito sa ibabaw po ng lupa natin. Di ba? Kaya po tayo meron tayong maraming nakukulong, maraming na ano. Kasi nagpapasimuno po sila ng galit nila sa dibdib nila, which is actually, hindi siya ganun. Sabihin ko sa inyo, ma'am, magiging picky pa ako. Sabi ko, kasi kung magpapakita ka ng totoo, actually, they will kill you on the spot. Patayin ka nila, actually. Kasi alam mo ba kung bakit? Marami sa atin na mga Katoliko, which is also true, na they don't like to debate. No, Katoliko man sila or kahit na anong klaseng sekta sila. Which is actually sa totoo lang, lahat ng sekta diyan is true. Mali lang yung sabihin mo na ako lang makapunta sa langit. Kasi actually there is no langit. It's also a wrong way. Bakit niya sila sabi? Kasi sinabi din sa kanya. 'Di ba? Pero ikaw po na may alam, ikaw po na may kokote ka, hindi ka na po makipagtalo. Dahil hindi po natin, anyone naman, nakipagtalo po ako sa inyo. So, to those who are watching these videos. And ang gusto ko lang pong iparamdam sa inyo na please awake. Kasi po lahat po tayo tulog. And ever since pa po na nabubuhay po yung Jesucristo po natin, actually, o sabihin po natin na nagiging tao pa po siya, you don't accept Jesus Christ as a Savior. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman kasi totoo yun. No, ikaw lang po ang makapagsalba sa sarili mo. Kung sabihin ko sa iyo, kapag may dinaramdam ka, si ganito, ginaganon ka talaga niya. You know what? Nakikita mo. Pero hindi ka gumagawa ng paraan because what you say what you say, baka nag-hallucinate ka lang. Hindi mo naman kailangan sabihin na lahat ng nakikita mo sabihin mo into someone. Because hindi sila maniniwala sa iyo. No. And dito sa inyo guys, no, in the past, sa ngayon po parang tanggap mo na siya. Meron lang po ikaw na delay po sa mga bagay-bagay po. Tingnan natin yung kinabukasan nyo. May nakita ako dito guys na kaluluwa sa tinatawag po natin sa kapitbahay nyo or sa malapit po sa iyo. Well, pwedeng sabihin po natin na dito in the future nyo. Sa ngayon po guys, may kang ginagawa, no? And alam ko naman sa inyo Scorpio na marami po kayong marami kayong sa buhay. Marami kayong ginagawa sa buhay, marami kayong alinlangan. Pero dito kasi I really like this card. Dito naman maganda siya, kaso lang in the center of your card is Knight of Vessel na po. So, alam niyo kung ano po yung Knight of Vessel. And dito is kabigatan po. Actually, Scorpio, kahit gustuhin mo man ito po, hindi mo siya masyadong maaatim kung hindi mo hinaharap to. Kasi pag hinaharap mo to, mawawala po itong tinatawag po natin na pipig sa'yo at nagbibigay sa iyo ng ilusyon lamang dito sa mundo. No? Dito kasi, kung makikita ninyo guys, no, marami bang mga tao po na nag-aano sa'yo, yung baga naiinggit sa'yo. Maraming mga taong naiinggit sa'yo na mawala lahat ang nasa sa'yo, kung anong meron ka, hindi siya gumagana, aalisan ka ng lakas. Lahat to makikita ko. And eto namang babaeng na to is hindi siya malayo sa'yo. Pwedeng sabihin po natin na pasyente mo, pwedeng sabihin po natin na kakilala mo, pwedeng sabihin po natin na ano mo lang. And ito kasi siya, actually, galing po ito sa mga tao po na, itong babae na to, galing po to sa tinatawag po nating, alam niyo yung sikta. No. Pwedeng sabihin po natin na mahilig sila sa Biblia. Mahilig sila sa Biblia, tapos mahilig po sila sa mga tao po na dinidrain po yung lakas niyo. Nakikita ninyo? No, na pagka lalabas na sila ng bahay niyo, parang nauubos lahat ng lakas niyo. Parang naniniwala na kayo sa kanya. This is actually what it does. And then, pagdating naman po dito, may umaano sa iyo na isang kaluluwa, na kung saan po mauubos din po lahat ng lakas nyo, mauubos din po lahat ng resources mo, which is also good. So, nasa sa iyo yan. So, actually,
Scorpio, hindi lahat po ng Scorpio, parang nakikita ko dito na iba't iba to, no? Iba't ibang klase po ng Scorpio. Pero here and there, pwedeng ito sa ngayon na naranasan mo, ito naman naranasan mo, and ito naman naranasan mo. Pero all in one, sa lahat ng Scorpio po, may gumagawa po kasi sa inyo po na isang matanda, nakakilala mo lang, na pamilya mo lang. Kaya, balik-balik po yung ano ba, magkaroon ka ng pera ngayon, tapos mawawala siya, wala mo siya, babalik na naman siya, meron ka na naman pina-project. Although makukuha mo yung mga gusto mo na mga bagay, kaso lang po may ano ba talaga sa iyo, may kumukontra sa iyo, no? May nagkukuha noon at kumukontra sa iyo. And dito naman kasi pwedeng mauwi po natin dito na by the end of time, no, itong matanda ito is like mananalo po siya, no, kung ikukumpara dito, kasi itong matanda to, connected po itong babaeng to, nakuha din ito ng matandang ito. Then kakonsabo po sila lahat para po makuha lahat na kung anong meron ka. Ang hirap mabuhay dito sa mundong ito, sa totoo lang, no? But this is only our chance po na mananalo po tayo against po sa kanila. Hindi ko sinasabi na mapapatay mo sila, maano mo sila, kundi yung bagang may reason out mo sila na hindi lahat ng mga bagay po na nakikita mo is totoo. Pwedeng ipapakita mo sa kanila na ganito kasi huwag ka lang po tumigil, Scorpio, sa pagkamit kung anong gusto mo sa buhay. Kasi po, parang ito yung sinasabi ko sa iyo is dagdag kaalaman mo lang ito sa ngayon para sa iyo. Kasi pagdating ng panahon po, makikita at makikilala mo din ang sarili mo kung sino ka, kung ano ka. Kasi dito, alam kong marami kang hinaing, marami kang gustong mangyari, and marami ang pumipigil sa iyo. So out of, yung bang tinatawag ko sa iyo na ang tinatawag po natin na ang mga tao ngayon is 97% lang po ang gumagana. 97% po sa utak natin is hindi gumagana, and then 3% of mas gumagana, pero bibihira lang po. Kaya babaga ang mayaman is 2 is equals to 8. So 80% na ginagawa mo actually kinukuha ng 20% ng mga tao. Baliktarin mo yan, 20% na ginagawa mo kinukuha po. So leverage lang po yan. Then pwede mong i-leverage po ang lahat po ng mga nawala na. Kung sa totoo lang, mga leverage po ng mga elemental, leverage po ng mga tao na hindi sa maganda, as long as na marunong ka. Basta ang gusto ko lang pong gawin sa inyo po, guys, is like ipagpatuloy po ninyo ang gusto ninyong gawin, and then harapin mo yung nakaraan mo, kasi itong nakaraan mo is like persistent talaga siya sa akin, no? And hindi po, alam ko naman po na marami po ang Scorpio, so marami po ang nakikinig, and alam kong hindi ko rin kaya po na basahan po kayo lahat at the same time, pero pwede po kayong tumawag sa akin. Tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo, and talakayin natin kung sino po ang mga tao po na binababa po kayo. Alright, so tingnan po natin ngayon sa Scorpio dito sa ating Lenormand. Ang Lenormand natin sa ngayon, nagkadalawa ito, no? Actually, guys, two negative and one positive, no? Etong negative natin is yung nakaraan na siguro nakakaalong ngayon. Sa ngayon po kasi parang tinatalo yung isip mo ng mga confusion. May mga buwisit sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng hindi magandang pag-iisip. And then, pero in the future mo, makikita ko dito is the King. Ito po yung para makita ninyo. Ito yung negative ninyo, isang clouds saka isang rats saka isang clouds, no. So ito po actually is very negative siya sa Lenormand, no. Pero depende siya kung ano po ang magkatabi, no. Kung itong rats po niya is magkatabi po niya yung clouds, so ibig sabihin po neto, yung negative aspect sa buhay mo, kinakain po itong hallucination mo. And it's a good thing. So kaya po nagkaroon po ikaw ng magandang pag-iisip, nagkaroon po ikaw ng bagong sitwasyon po sa life mo sa ngayon. Kasi nga po, key actually is an opportunity na darating po sa buhay mo. Alright, maraming salamat po sa inyo, guys, and thank you very much, no. And looking for, hindi ko na alam kung nasaan. Maraming salamat po sa inyo, and see you again po next time.